Okay, next topic. Ito, forms and model binding. So previously, meron tayong ginawa na strongly typed view, which is tong about. So strongly typed siya kasi meron siyang model, which is view model niya, yung about view model. So ngayon, ang gagawin natin, ibabind natin yung form, gagawa tayo ng form, sabihin natin registration form na lang. Mag-accept tayo ng ah, user registration. So, lagay lang siya ng name, email, password. Ayun lang. Yung apat na yun. So, para ma-achieve yun, gagawa tayo ng page na register. Gawa tayo ng bagong controller. Gusto ko tawagin yung controller na user controller. Tapos, under ng user controller, merong register na page. Then, i-display niya yung register input. Tapos, ibabind natin yung uh, user register view model. Then, pag submit niya ng form, ipapasa natin sa controller yung data na in-input niya. Okay, game. Stop ko to. Controllers. Add tayo ng bagong controller. Razor. Ito, controller. User controller. Okay, dalawa yung controller natin. So, ayoko ng index. Gusto ko register. Yan. So, sabi natin, pagpunta sa register page, di-display natin yung registration page na may mga input ng name, email, at saka password. Okay. Um, Gawa tayo ng view para dito, yung i-return niya. So, sabi natin, gawa tayo ng folder, user folder. So, dito yung mga under ng user controller. Then, lagay tayo ng MVC view. Register. Okay. Ayan. Delete natin lahat to. Alright. So, meron tayong blank page. Close ko nga lahat. Close all. Pero open natin yan. Tsaka to. Okay. So, pwede na tayo maglagay dito ng sabihin nating H2. Ah, create your account. Yan, halimbawa ganyan. Then, gawa tayo ng form. Tapos, ang form HTML siya pero meron tayong ah, ASP helper tags. So, halimbawa yan, ASP action. So, ito yung action na tatawagin natin sa backend. Halimbawa, ah, sige, yung register. Hindi, ayoko. Kasi ito yung ano eh, dito natin isasubmit yung data natin eh. Dito sa action na to. Sige, sa register. Tapos, lagay tayo ng method. Yung action method natin post. Yan. Okay. So, normal na HTML form. Pero meron tayong ASP action. Ito, sinasabi natin na dito isa-send yung data na galing sa form. Pag nag-submit ng form, dito natin isa-send. By default, dito siya sa user controller pupunta kasi under ng user tong view natin eh. Okay. So, ang gusto natin magkaroon ng ilang tayong normal na mga ano ba sa Bootstrap yun? Hanapin ko lang saglit. Get bootstrap.com.
Hanapin natin para maganda-ganda naman yung UI natin. Ah, forms. Ito, form control. Yan. Ganito yung gusto ko. Ito, copy natin to. Sige, paste. Okay. For, ah, ito, palitan natin tong gusto ko lagyan ng first name. Yan. Ganyan. Type text. Okay. Placeholder. So, yan. Sige, gawa tayo sa last name. Tapos, gawa tayo sa email. Pala, di ko na binlit yung kanina. Sa huli talagang pagsisisi. Type email. Excuse me po. Ah, gawa din tayo sa password. Yan. For password. Type password. Para nakamas. Kaya talaga yung placeholder. Gawa pa tayo isa. Para sa retype password. Ano ba ito? Malaking T. Okay. Mukhang pulidon tong form na. Gawa tayo ng button dito. Button. Ah, submit. Lagyan natin to type equals submit. Para pag-click ng button, magsasubmit yung form. Class btn dash ano ba? Info na lang. Nga, check muna natin tong UI natin bago tayo mag-proceed sa model tsaka date model binding. Okay. Bag. Okay, meron tayong bagong controller na user. Meron tayong action method na register. Nice. Ganda, di ba? Zoom out ko lang. Okay. Mga 100. Ayos. Okay. So ngayon, ang plano natin is yung data na to na in-input natin, dapat pag-submit, ma-catch natin sa backend, sa controller. Para, syempre, pag nasa controller na siya, madali na nating pa-process. Halimbawa, save natin sa database, iba-validate natin. Ayun, mga ganong sheets. Game. So, first step is gawin nating strongly type tong view. Okay? So, paano yon? Gawa tayo ng model niya. Siguro maganda kung gawa tayong folder. Dito yung mga models ng under ng user controller. Bawa, register view model. Okay, so ano yung mga properties niya? Meron tayong first name, tsaka last name, meron tayong email, password, tsaka
Oo nga, no? Confirm password na lang. Copy natin to. Gandang suggestion yan. Hindi na retype. Ayan. Confirm. Ayos. So, meron tayong model na nandito, web application 1.models.user. So, set lang natin siya. Web application 1 models dot register view model. Okay, so ito, this time, strongly type na yung view natin. 'Di ba? So, ma-access na natin yung properties ng register view model inside dito sa view natin. O, ano ngayon? So, pwede tayo mag-bind ng data. So, dito sa mga input, yung mga text box natin, sasabihin natin kung sino yung hahawakan nilang data. Halimbawa, ito si input ng first name. Sige, ang hawak mo ay si ah, first name. Tama ba? Teka lang. Parang may mali. Hindi ko alam ba't parang di lumalabas intelligence. Pero anyway, subukan lang natin. ASP-4. Sino siya? Ito si last name. So, ang hahawakan niya is ito. Nakita naman sa usage. May isa eh. Tapos, ito ang hawak niya is si email. ASP4 email. Ang susundin natin na naming yung mga nandito. Okay. So, dito sa password, ASP4. So, ayan. Pag-click natin ng submit, dapat i-bundle itong mga tawag ito, data na to, then i-send natin dun sa controller. So, dito. Ang tinatawag natin na function sa controller ay register din yung pangalan. Ito. So, kailangan natin gumawa ng isa pang register. Ito, nakita nyo, get. Burahin yan. HTTP get. Oops. Gawa tayong bago. Add tayo ng HTTP post. Pero, meron tayong dito ilalagay. Yung ipapasa natin na register view model model. Tapos return view lang natin. Yan. Okay, yan nangyari. Anong ginawa ko? Bakit nilagyan ko to ng get? Bakit meron ganito? Nilagyan ko to ng get dahil magkakaroon tayo ng dalawang register eh. Isang get, isang post. So, ang kaibahan niyan, itong get, pag nag-type ka sa browser, nag-access ka ng page sa browser, dito, HTTP get yan. Pag nag-type mo dyan, tas in-enter mo, HTTP get yan. So, dito papasok yun sa HTTP get. So, anong gagawin nun? Re-return nyo lang yung view. Ito. So, madi-display to. Yung UI na yan. So, since nandito na tayo sa UI, meron tayong form na kapag sinubmit, which is ito, HTTP post na yung method. Tapos sa register din babagsak. So, hahanapin niya ngayon kung sino yung register na HTTP post dito. Which is ito. So, ano to? Bakit may ganito? Ito yung in-input natin na model na data dito. So, sabi natin, strongly type view tayo.
Tapos, pinahawak natin sa mga input yung data. Ayan o, ASP4. Then, pag-click natin ng submit, magsasubmit yung form. Kokolektahin niyan yung mga name niyan, tapos yung mga value na in-input. Ibabundle niya sa register view model. Sasubmit niya sa register na endpoint na may method na post, which is ito. So, hawak mo na dito yung values. Paano natin ma-check yan? Lagay tayong breakpoint dito. Ito. Yan. Click nyo lang yan yung number. Okay. So, pag nira natin to at na-hit yung endpoint na to, mag-stop yung execution yan. Pwede nating inspect yung values nitong model. Ito. Okay. Running. Exit natin itong mga extra pages. User register. So, ako si John Doe. Password ko ay 12345. Submit. So, pag kinlik ko to, dapat, ayun. So, nag-submit tayo. Nag-stop yung ano natin, application. Hindi naman nag-stop completely, nag-pause lang. Kasi may breakpoint tayo dito eh. So, pwede tayo mag-debug dito. Pwede natin makita yung, ayan, pag hinover mo dito, at tinignan mo yung values. Nice. 'Di ba? Kita mo na naipasa natin successfully yung input from UI papunta sa controller. Then, ayan. Ano ngayon? Pwede natin siya i-process. Halimbawa, meron tayong database saving na magaganap o pwede nating i-check yung required fields. Halimbawa, yung name missing, yung email, yung mga ganon. Pwede tayo mag-validate bago mag-save. Then, ibabalik natin yung error dun sa UI para makita ni user. Ganon, gawin natin yan. So, ito, ang gagawin lang nito is, i-return niya yung view na kasama yung model. Yung model is yung pinasa natin dito. So, ibig sabihin yan, kung anong tinype ni user, babalik sa kanya. Dito. Di ba? Hindi niya lang binalik yung password. Okay lang, wala naman akong problema doon. Type mo ulit. Di ba yan, no? Nag-return lang tayo ng view, tapos pinasahan natin ng value. Parang yun nangyari dito sa home controller na eto, di ba? This time, yung value naman na pinasa natin dito is galing na sa sinend ni user. Useful siya kasi kung maraming tinype si user, at least binalik lang natin. Hindi na niya ita-type ulit lahat. Okay. So ngayon, ganun lang yung pagpasa ng ano, pag-bind ng data sa form at pagpasa sa controller. Okay. Next natin is lagi tayong validation. Validation na gusto ko required yung first name, yung last name. Lahat. Basically, required tong limang to. Tapos, ang minimum length ng first name at last name is at least 1 character. Tapos, yung email dapat tamang format. Yung password, may lagay tayo ng at least 5 characters. So, meron tayong tinatawag na ang tawag dun, limutan. Data annotation. So, pwede tayo maglagay ng validation rules dito. De-decorate natin tong properties. So, halimbawa, tong first name. So, required. Ayan o, data annotations. Panis. Yung last name gusto ko required din. Basically, lahat sila. Yan. So,
Ayan, lahat sila required. Paano kung gusto ko yung format ng email ma-validate? Yung length ng nitong dalawa ma-validate. Gandang tanong yan. Sagot dyan is, ito, pwede tayo maglagay ng additional validation, string length, pwede mo maglagay ng minimum. Paano ba to? Kasi maximum agad nakalagay eh. Sige, maximum natin sa first name ay 100 characters. Tas minimum niya ay 1. O, di ba? Ganun din dito. Gawin natin dito. Yan. Ano to? Sige, yan lang natin yan. Email. Alam ko meron ayun email address para sa basic validation ng ano ng email. Validate sa email address. Password. Ito, lagay din tayo. Ah, string length niya. Maximum ng 30. Minimum niya ay 5. Yan. Alam ko nga meron din tong ano eh, compare eh, para pwede mong mag-match tong dalawa pero tsaka natamad ako mag-research. So, yan. Check muna natin yan. So, ano ngayon? Meron na tayong annotations, meron tayong validation na rules. So, papatupad natin yan. Hindi naman papatupad pero sasaluhin natin na what if hindi valid yung sinend na data, yung model. Halimbawa, ang first name ay wala. Di ba, may missing. Ganito yun. Pwede tayo maglagay ng uh, if model state that is valid. Ayan. Lagay tayo dito ng to do save to database. Halimbawa lang may plano tayo mag-save sa database. Yan. Pero i-return pa rin natin to. Ito basically, sinecheck na lang yung validity ng model natin based dun sa mga annotations na sinet natin. Check natin. True or false lang naman to eh. So, pag nag-send tayo ng, halimbawa, blank yan, tsaka to, ito 3 characters lang. Submit. Okay, model state is valid false. Ibig sabihin, invalid siya. Ayan o, pagka hinover mo sa model state, pwede mong check yan. Ayan, may mga, andito naman yung, di ba, ayan, yung last name invalid, si password invalid. Yan, kita naman. Sige, resume lang natin. Check natin yung UI. Paano natin di-display dito ngayon yung mga messages na invalid to si first name, invalid to si last name. Paano natin gagawin yon? Meron tayong mga helpers then na tag sa ASP. Dito yung ASP validation for mga ganon. Labels. Halimbawa, dito lagay tayo dito ng label. Meron bang class na, ah, ito red label. Red label. Ginawa natin kanina. Tapos, ASP dash validation for, baka ito na yung telesense to. First name. Ayan. Check lang muna natin tong isa. Lagay tayo ng blank na first name. Submit natin. Tapos, tignan natin kung mag-show yung validation.
Sige. First name blank. Submit. Resume ko. Tanggalin ko yung breakpoint. Resume ko to. Parang di naman nag-display. Inspect natin. Kasi parang may space eh. Sige nga. Debug natin. Hmm. Sige. Natin. Okay naman to. Wala namang kakaiba. Ang message. Namumula to. No label associated with the form field. Okay. Ah, sige. Baka ayaw niyang label. Spam. Debug. Nag-error yung label eh. Kasi wala siyang, baka yung for, wala siyang for. Hindi katulad nitong label na to, meron siyang for first name. Nga. Oh, yun. Sige, lagay tayo dito ng dyan. Submit. Ayos. Apply tayo ng validation messages dito sa ano. Sa remaining na fields. Oh, copy natin to. Paste. Email. Ano nangyayari? Copy. Paste. Password. Oops. Confirm password. So, yan. Testing natin. Tayo sa register. Submit natin na blank lahat. Nice. Okay. First name, last name, email, password. Sige, ikaw si John. Ikaw si Doe. Submit. Ito, halimbawa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Sige. May validation sa HTML form. Nice. Okay. Nakukuha natin. May validation na. Tapos, nagdi-display na siya dito. Yung mga messages. At ang importante is nakukuha natin yung data sa user controller. Dito. Ready na ba kayo mag-database? Opo, kapitan. Ah, ayun lang muna ngayon. Natamad na ako bukas naman.